Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At eto na nga, breaking news, no? Ang inyo nakikita ngayon sa inyong mga monitor screen ay walang iba kundi si Mayor Benjamin Magalong mga kababayan. No? At eto nga po nga si Mayor Benjamin Magalong ay inilagay po sa ICI bilang advisor mga kababayan. Pero bigla po siyang nag-resign ngayong araw na to mga kababayan na talaga namang ikinagulat po no, ng mga kababayan natin no, na talagang nakaantabay po dito kay Mayor Magalong mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so eto na nga mga kababayan at nagulat po tayong lahat no sa bagong balita at biglaang balita no na nag-resign po. No, ito nga si Mayor Magalong mga kababayan. No, at ito nga po ay ipinasa po niya ang kanyang resignation letter, no? Ayan po, dated September 26, 2025 mga kababayan, no? Ito po ay naka-address kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. No, Your Excellency, sabi dito, the palace pronouncement concerning my designation, which ran contrary to the terms of my appointment, have undermined the role and mandate entrusted to me. No, parang wala atang tiwala sa kanya, mga kababayan. Combined with the circumstances that already cast doubt on the independence of the Independent Commission for Infrastructure, it has become clear that my continued service is no longer tenable. Oh? I hereby let it also be stated that I have not neglected, nor will I ever neglect my primary responsibility to the people of Baguio, whose welfare and interests remain at the core of my public service. I hereby tender my resignation from the Independent Commission for Infrastructure effective immediately. No? Agad-agad daw mga kababayan, no? Sa pagpasa niya po nito ay agad-agad po no, na effective no, yung kanyang resignation mga kababayan. Okay, so panoorin natin itong balita na to na kung saan ay sinabi nga po, no, pinaliwanag ang kanyang resignation. Pero sabi po dito sa kanyang resignation, yan daw po ay dahil no, doon po sa sinabi no, ng Malacanang, no, yung palace pronouncement mga babayan. Okay, so ano po ba yung nangyari na yan dyan sa palasyo? Ito tayong kanina, press briefing po no, ng palasyo mga kababayan. So ito po yan, panoorin natin no, kung ano yung naging punot dulo po nito mga kababayan. Alright? Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanomalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard na pag-aari rin po ng mga diskaya. Opo, batid po natin at So may ibinabato rin pala no, na issue dito kay Mayor Magalong mga babayan. Dala po ng Pangulo ang ambag or naging ambag po ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga. So, siguro no, naisip ko lang baka yung mga tao na yon mga babayan may galit dito kay Mayor Magalong kaya sinisilipan siya o hinahanapan ng butas. Siguro baka ganun ano? Bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. At opo, nababalita na nga po, medyo question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator.
nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ang oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court, hindi umano, ay So, yung pala yun, mga kababayan. So, advisor siya ng ICI, mga kababayan. So, yun yung explanation dito ni Yusek Claire. No, na siya po, ay kahit hindi siya mag-field or pumunta sa field, mga kababayan, no, okay lang naman. No, kasi nakikita nga natin sa mga balita, lagi kasama niya, no? Etong si Secretary Vince Dizon, mga kababayan. No, so sinasabi dito is advisor na iano niya lang parang sige, ito ganito gawin ninyo, ganito gawin ninyo. No, so po pwedeng iwala siya sa field, mga kababayan. Umalya at dahil dito po nakausap po natin ang Pangulo kahapon at kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawampung trabaho siya. Ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. Ivan Mayrina. Okay, so yun yung explanation ng Malacanang, mga kababayan. So, yun po yung doon siguro nagbase si Mayor Magalong. No, so ito naman po, mga kababayan. Naglabas ng ng statement si Mayor Magalong, no? Tungkol po doon sa naging statement naman ni Yusek Claire Castro. 'Di ba? Parang ito po 'yan, mga kababayan. Sabi nga dito, I resign. Doon din naman ang punta nito So parang doon din ang punta, parang tatanggalin siya kagad. Parang ganun yung sinasabi dito, mga kababayan. Okay, so basahin natin 'to. Okay, so iano natin, Ito 'yan, mga kababayan. Narinig ko kanina sa press con ni Yusek Claire, that's enough for me. No, tama na raw yung kanyang narinig, mga kababayan. Hindi na nila ako kailangan pang tanggalin. I have honor. Yun ang hindi mabibili ng kahit magkano halaga. Kaya bago nila ako sibakin na kunyari ililipat sa ganito, ganyan, para hindi magduda ang taong bayan, ay uunahan ko na sila. It's for my reputation. Diba? Pala said na may conflict of interest daw ako at bakit daw ako nangingialam sa pag-iimbestiga sa mga lugar ng Ghost Project. Gayong isa lang akong advisor. Wala akong hangad kundi makatulong sa investigasyon at maisiwalat ang buong katotohanan. Yun lang, kaya kahit isa akong advisor na ICC, mas binabubuti kong sumama sa mga field for actual inspection. What's wrong with that? No, kaya gusto niya raw sumama, mga kababayan. No? Yan, wala akong hangad kundi makatulong sa investigasyon at may siwalat ang buong katotohanan. Yun lang, kaya kahit isa akong advisor ng ICC, mas binabuti kong sumama sa mga field or for actual inspection. Yun po yung sabi dito ni Mayor Magalong. Okay? Para yata sa kanila, mali yun. So sige, I voluntary file my resignation effective immediately. Ano pa gagawin ko dyan? Kung wala naman pala sila tiwala sa akin, ba't pa ako nilagay dyan? Uunahan pa talaga akong tanggalin kesa sa utak nitong nakawan na ito. Okay, so kaysa daw dun sa pinaka-utak ng mga nakawan, mga kababayan. Yun yung sinasabi dito ni Mayor Magalong. No? Kayo po ba ay sang-ayon, no, sa pagre-resign ni Mayor Magalong at sa naging statement ng Malacanang tungkol po dito, no? I-comment nyo po dyan sa ibaba ang mga opinion. Alright? So panoorin natin ang kabuuan ng balita na yan. Let's go. Reports!
Alamin po natin na nagmamadaling balita. Ayan, mula po sa ating Radyo Patrol na si Jom Garner. Jom, ano yung iyong balitang daladala? Aimee nagbitiw na sa kanyang tungkulin bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa kanyang liham na pagbibitiw na ipinadala ngayong araw, September 26, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Magalong na ang mga pahayag mula sa Malacanang hinggil sa kanyang posisyon ay salungat sa mga kondisyon na kanyang pagkakatalaga dahil dito aniya nabawasan ng bisa at mandato niya ng tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. Dagdag pa ni Magalong, nagkaroon na ng mga sitwasyon na kapagbibigay duda sa tunay na kalayaan ng komisyon dahilan upang hindi na raw maging makabuluhan ang kanyang pananatili sa nasabing pwesto. Binigyan din ng alkalde na hindi niya napabayaan at hindi kailan mapapabayaan ang kanyang pangunahing tungkulin sa mamamayan ng Baguio na aniyay nananatiling nasa sentro ng kanyang paglilingkod. Epektibo kaagad ang kanyang pagbibitiw bilang Special Advisor ng ICI. Bago ito, sinabi ng Malacanang ngayong araw na tinitingnan ng legal team ng Pangulo kung may naging paglabag sa probisyon ng konstitusyon sa pagkakatalaga ni Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Ito ay matapos makakuha ng kaliwat kanang puna mula sa ilang grupo ang kanyang papel sa ICI habang kasalukuyan pa rin siyang nanunungkulan bilang alkalde ng Baguio City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Oo, Jom, Yes, nabanggit ba ni Mayor kung may kinalaman yung kanyang pagbibitiw dito? Kasi may mga sinuspindi mga DPWH officials from Baguio City. May kinalaman ba ito dito o wala? I mean, sa kanyang resignation letter na kinonfirm na din ng staff ni Magalong na private communication sa pagitan ni Magalong at ng Pangulo, hindi kasama yung mga nabanggit na resignation o suspension ng mga DPWH official dun sa kanyang letter ng dahilan ng kanyang resignation. Ang pinakapangunahin ditong sinabi niya ay yung pag-cast daw ng doubt sa independence ng ICI at nilinaw din niya na hindi niya pa napabayaan ang tungkulin niya bilang alkalde ng Baguio. Aniya, nangunguna pa rin o nasa sentro pa rin ang kanyang paglilingkod, sa kanyang mga nasasakupan at hindi kailanman napabayaan ang kanyang tungkulin habang naging special advisor nga siya ng ICI. Okay. So wala pang kumakalat na balita dyan sa kinalalagyan mo kung sino ang posibleng pumalit sa kanyang pagiging special advisor ng ICI? Ay patuloy pa rin nating hinihingan ng reaksyon ng Malacanang patungkol dito sa resignation letter ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa ngayon, naghihintay pa rin tayo ng comment mula sa Malacanang. Yeah, okay. Sige, salamat, Joe. Okay, so yan mga kababayan, no? Talagang nagulat tayong lahat, no, dito sa naging resignation na to ni Mayor Magalong, no, bilang advisor ng ICI, mga kababayan, no? So i-comment nyo po sa ibaba yung mga opinion at sa loobin tungkol sa pagre-resign nito ni Mayor Magalong, no? Pabor po ba kayo, no, sa kanyang resignation, no? Ang tanong diyan ay napapabayaan ba niya talaga ang Baguio City, no? I-comment nyo po diyan sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and hell.